Okay. So, ito yung last na ginawa natin. Reviewin muna natin, no? So, paano ba i-run to? Paano i-run? So, ang gagawin nyo lang, click nyo yung run sa ibabaw. Ayan. So, lagay na kayo ng ng data. Kunyari, lagay natin si Sienna. Sienna. Ay, mali. O, tama, no? Ariel. Middle name, X. Pasay. So, kailan siya pinanganak? Kunyari, January 20, 2004. Ilang taon na siya? Kunyari, 10. Yan. Course. So, ACT. Contact number 0917 931 3329. Okay? May question ba kayo dyan? Sa part na to? Hello, mga kapatid. Any question? So far, wala? Hello? Mic test. Wala naman po. Wala naman. Okay. So, wala silang tanong, no? So, paano natin construct itong ating window na to? Dito yan, no? Dineclare muna natin yung attributes ng ating window. Itong window na ire, ang pangalan niyang window na yan is new. Okay? Initially, ang location niyan is nasa row 0, colon 0. Anong size nito? So, meron siyang 30 rows and 150 colon. Okay? Naka-float siya, kaya pwede nating ganyan, no? I-move. Naka-close siya, kaya pwede nating kaya meron siyang tatlong button doon, no? Minimize, maximize, or restore, at saka yung X. So, minimize, meron din, gumagana, no? Ang color niya, background color niya is ito. Anong color scheme? 100, 168, 168. Kung gusto nyo palitan yung kulay, laruin nyo lang to, no? Yung RGB. That is red, blue, tsaka green. Title is New Student Profile. Kaya nandun sa ibabaw, ayun, no? New Student Profile. Okay? Move window new to center, meaning, pag kinol natin yung window new, lalagay niya yan sa center ng screen. Okay? Mababaliwala yung atro colon na ito. Mababypass yan. No? Mababypass yan nitong command na to, nitong move window new center. Kaya mapapansin nyo, kapag niran natin yung program, cancel muna natin, and then i-close natin. Try natin i-execute. Asan yung window? Nandun sa screen. Sa center ng screen. Ito yon, yung move window new center. Pero kung alisin ko yan, saan nyo makikita yung window? Nasa row 0, colon 0. No? Pag inalis ko itong move. Try nga natin alisin. I-remarks muna natin. Tapos, so nung naka-remarks na, try nating i-run. Ayun, nasa na yung window ko? Nandun, no? Ito yung row 0, colon 0 nung main window nyo. Doon siya nag-appear kasi andun yung 0, 0. At row 0, colon 0. So, balik natin. Balik natin, and then i-run ulit natin. I-run ulit natin. Teka lang, di ko na-save, no? So, cancel ko muna yung program.
close ko yung window. Tanggalin ko yung remarks ng move window new center. Run ko ulit siya. Ayun, nasa center na siya. Okay? So, meron tayong dalawang window. Isang new, tsaka isang old. So, natin gagamitin yung old, no? Ewan natin, no? Sa latter part ng program. So, paano siya naging, tignan yung student number, no? Kulay blue siya, bago iba yung font. So, paano natin ginawa yun? Dito, no? So, at 1.5, nagpa-display tayo ng string na student number. So, nilagyan natin siya ng attributes. So, that is Britannica bold, yung font, at ang size is 10. Okay? Naka-bold yung text. Bago yung kulay ng text is 00255. That is blue. 00255. Pwede nyo palitan kung anong kulay ang gusto nyo, no? Pero dito, kaya naging blue yon because of this 00255. Ito yung color attributes or color scheme ng blue. Okay? Yung red 0, yung green 0, 255 yung blue. Kaya yung color ng ating label, yung student number, is blue. Ganyan siyang kalaki kasi number 10 ang nilagay niya. Pwede nyo siyang lakihan, baguhin nyo lang yung number 10. Mula dito hanggang dito. Okay? Ngayon, kunyari, gusto nating lakihan yung font. Gusto ko number, anong gusto niya? Number 12? Hello? Mic test? Mic test, hello? So, Hello there, hello. So, kunyari number 12. So, si student number, gagawing font size niyan is 12. Okay? Pag niran ko siya, ayun na, lumaki na yung student number natin. Student number 12. So, ang gagawin ko, papalitan ko lahat. So, magmula dito hanggang dito, pwede ko siyang palitan. No? So, paano niya papalitan? Isa-isahin nyo on trip nyo. Pero ako, pwede kong gawin yan na palitan ng sabay-sabay. So, paano yung technique na yun? Para mabilis kayo mag-edit. So, paano ko siya papalitan ng sabay-sabay? Punta ako rito sa edit. Tapos, punta ako rito sa replace. No? Anong gusto kong palitan? Lahat ng number 10. Number 10. Papalitan ko ng number 12. Okay? And then, find next. Ayan. Pwedeng replace. Let's replace. So, okay, replace yan. Ito i-replace ko. Replace, and replace. Okay? Close. So, pag nilan ko, lahat sila number 12 na. Ayan, ang lalaki na nila. So, ganun lang pagpapalit, no? Instead na isa-isahin nyo. Question? O, bagong technique na naman yan, no? Using Visual Box Pro. Okay, next. Pag nilan ko, anong napansin nyo? Lagi ko yung student number, first name, middle name, address, kunyari yung birthday, age. Let's say, 22 yung age. Course, ACT. Ayun. Contact number, 123. Enter. So, anong mali? May mali ba sa program? Analyze nyo, may mali ba? Wala. Sa number, sa student number. Saan? Student Student number. number. So, hindi po, sa student number, no, dapat ang gagawin kasi natin dito, i-automate natin. So, bukod sa student number, ano pang napansin nyo? Nung nag-entry ako ng record. Anong napansin nyo? Tignan nyo yung course. Anong course nilagay ko?
Hello, mic test. Yung course, anong course nilagay ko? Hello? Nakita niyo yung entry ko ng course? O anong, Opo, sir. anong course TG. nilagay ko? ACTG. ACTG. So, ano yan? Typo error. Tama? Yes, sir. Pero in-accept niya. O, paano natin gagawin yan, no? Anong magandang gawin dyan para hindi acceptable yung hindi acceptable yung typo error na ganyan. Para hindi mangyari yan. Lagyan Ha? ng prompt. Lagyan ng prompt? Hindi. Paano mo malalagyan ng prompt? Hindi mo rin naman alam kung tama yung ACTG. Tama? Tama, no? So, ang magandang gawin dyan is yung entry ng course, ano natin, naka-predefine na, no? Pipiliin niya na lang kung anong course. Hindi na natin ialaw mag-type ng course ng student. Pipiliin niya na lang, no? Ise-select niya na lang. Sa database 3+, medyo mahirap gawin, di ba? Hindi natin nagawa. Ako, sir. Pero dito, pwede natin gawin yun. So, ito, sa course. Okay, so, paano natin gagawin yun? So, close muna natin yung program. Naka-close na pala, no? Tapos, punta tayo sa portion kung saan tayo nag-entry ng course. Ito. Okay? Dito tayo gagalaw. Ito, no? V-course. So, ba natin para meron tayong mag-remarks tayo rito. Course selection. Ayan. So, maglalagay ako ng read dito sa age na bago tayo hihingi ng course. Ngayon, saan manggagaling yung selection ng course? Kailangan meron kang list ng selection ng course para doon niya kukunin. So, saan magandang ilagay yon? Yung selection ng course na yon. Uy, nawala. Ang aking window. Saan ko kukunin yun? Mag-create po ng another DBF po. So, mag-create tayo ng another database. Tama yung sinabi ni Sino yan nagsalita yan? Si Angela? Angelica po. Si Angelica, no? Gawa tayo ng another database. So, ang titignan natin, minimize ko muna to, ha? Meron akong may tumatawag sa akin. Saglit lang, ha? Ano yan? Opo. Nandun, ma'am, sa LMS nyo. Nada-download do yun as Excel. Pero abangan nyo yung official list, yung grading sheet talaga ipapadala sa inyo yun. Meron kayo marireceive na official grading sheet. Double check nyo ngayon nyo kung nandoon siya. Pero kung gusto nyo lang ng initial master list, pwedeng i-download yung sa LMS nyo. Student. Tapos sa bandang gilid, merong download. Sige, ma'am. Andiyan pa kayo? Ay, no? Okay, so, kailangan nating mag-create ng another database. Na ang laman ay Ang laman ay mga courses. So, kailangan nating mag-create ng another database na ang laman ay courses. So, paano natin gagawin yan? No? Paano tayo mag-create ng another database na ang laman ay courses? Paano tayo mag-create ng database sa Visual Pax Pro? Hello mga kapatid. Wala na, limot na agad. Anong command?
Ha? Create po. Yun, create, no? Plus yung pangalan ng database. Okay? Create plus yung pangalan ng database. Ganun lang yung paggagawa ng database. I'm sure alam niyo yung kasi na-convert niyo yung database niyo eh, di ba? Na-convert niyo sa ano eh, sa Visual Pax Pro eh. So, create para yung pangalan ng database. Okay? So, create tayo. Ika lang ha. Hanapin natin yung create ko. Meron akong create na database. Nilagyan ko na ng laman. No? Ang laman nun ay lahat ng courses na available. So, from there, magse-select na lang ako ng course. Saan ko nilagay? No? Yes, list. Ha? List. Nasa list? Wala Yes, sa list. list. Wala sa list. So anyway, kung hindi ko makita yung copy, di mag-create tayo. So ang command is create tapos yung pangalan ng database. Okay? Anong gusto niya yung pangalan? Courses? Sige, create courses. Yan. Okay. So, ang laman lang yan is siyempre yung course. Yan lang. Character. Ilang ng width? 10? O sige, 10. Tapos, i-okay ko na yan. So, pag nag-directory ako, meron na akong DVF ng pangalan ay course. Where is that? Ayun, courses, no? Ano yung list? Tignan nga natin, ano ba laman ng list? Ano to? Schedule to. Okay? So, dito muna tayo. Kasi ang target natin is gawing selection, yung pag-select ng course. Doon sa entry ng course. Okay? So, kaya nag-create ako ng database na ang laman ay mga courses. Ang pangalan ng database ko ay courses. So, kaya open ko yan, news courses. Yun. May laman? Wala, no? Lagyan natin, kunyari. Lagyan natin ang laman. So, paano natin lalagyan to? Diretso. So, pwede kayo mag-append. Ayan. So, namin natin ACT. Ano pa mga course? BSBA, no? May major, di ba? Major. BSBA na lang muna. Ano pang core? Ano pa? BSOE, sir. BSOA. Tapos, AB Polsci. AB Political Science to eh. AB Polsci. Tapos, meron tayong BEED, no? Tapos, meron din tayong BSE. Okay? So, ilan ang course? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang pa isa. Nursing, no? BSN. Ano pa? May masters tayo. So, masters in education. Yan, MAED. Meron din tayong law. No? Juris. Yan. Tawag nila doon, juris doctor. Problema, kapos. Bakit? Bakit kinapos? Kasi, kung titignan yung structure, 10 lang nilagay ko. Eh, si Juris Doctor, lagpas ng 10. Kung gusto nyo ma-accommodate lahat dyan, taasan nyo, no? So, it's up to you kung ilan ang requirements nyo. Hindi lang laging 10 yan, no? Depende dun sa ilalagay nyong record or data. So, ginawa akong 15. Ayan. Yes. Ngayon, pag nag-browse ako, so gusto kong i-edit to, Juris Doctor. Yan, kasa na siya. So, ito yung mga available courses. So, yan lang ang dapat masiselect. Pagdating dun sa grade ng sa entry ng dito, ng course.
Okay? So, ang question, paano natin gagawin yan? Paano siya? Una, i-open nyo muna yung pagkukunan nyo ng listing. So, anong pangalan nun? Ng database na yon? Courses. Courses. Yan. Courses. Okay? So, naka-open na siya. Ngayon, kailangan kong ibaba yung pointer ko. Kailangan ko ibaba yung pointer. Kasi, pag nag-open tayo, di ba, use courses. Pag nag-browse ako dyan, asan ang pointer ko? Nasa record number. ACT, sir. Anong record number yon? Record number 1 ng ACT. No? Kailangan kong dalhin siya dun sa last record, which is yung Juris Doctor. That is record number 10. Nasa sa baba, makikita niyo yan dito. Somewhere here, no? So, paano ko siya ibababa? So, ang gagawin ko dyan, mag-execute ako ng go bottom. Okay? So, ang function ng go bottom is yung pointer dalhin dun sa last record. Sa pinakababang-babang record. So, kung tatry natin yan, di ba? Use courses, browse. Nandun ako sa ACT, which is yung record number 1. Pag nag-go bottom ako, at nag-browse ako, ay, wrong spelling, no? B-O-T-T-O-M, no? Pag nag-go bottom ako at nag-browse ako, asa yung pointer ko? Nandun, no? Sa last record, which is yung record number 10. Blanco ang laman ng record number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lang kasi yung student natin. E nung nag-entry ako, napasobra ng isa. Kaya nandoon siya. Nandun ako sa babang-baba. Okay? So, paano ko i-delete yan? So, click nyo lang yan. O kaya, dito, tanggalin ko yung click na yan. May sobra akong isang blanco eh. So, reco 10. Ibig sabihin ng delete record number 10. Ayan. So, pag nag-browse ulit ako, nakamark siya for deletion. Ayun o. Umitim, no? Yung gilid. Paano ko madidelete permanent yan? Mag-execute ako ng PACK. Okay. Kaya pag nag-browse ako, ulit, yung pointer babalik sa record number 1. Pero kung mag-execute ako ng go bottom, at nag-browse ako, yung pointer ko nandun na sa last record, which is Juris Doctor. Okay? Ano yan? Segue yun. So, balikan natin program natin. Inopen ko yung database na naglalaman, no, ng lahat ng courses. Kasi yun ang magiging selection natin. Tapos, binabaking pointer, okay, para yung pointer na yon pumunta sa last record. Okay. Ngayon, mag-execute ako ng isang function, yung declare. No? Yung declare, yan. Nakita niya? Ano nakalagay? Declare, okay, course, recno. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Masabihin na lang natin itong S-course. Ano ibig sabihin ko rito? So, itong instruction na to, itong function na to, itong command na to, in Visual Basic is that nagdi-declare ka or nagki-create ka ng temporary storage, no? Temporary storage doon sa memory ng computer ng pangalan ay S-course. Kukuha siya ng portion ng memory, papangalanan niyang S-course. Okay? Yung S-course na yon is ano? Yung S-course na yon is kung ilan yung laman ng S-course na yon o kung ilan yung capacity, kung ilan yung pwedeng ilagay doon sa S-course na yon,
is depende doon sa record number. Hey, ano ba record number natin? Recno function. So, kung titignan natin, yung recno natin, question mark, recno, open, close, ilan? 9. Ayun, no? Diba? So, ibig sabihin nito, nag-create ako ng 9 available memory storage, no? Kung nag-create ako ng 9 available memory storage, yung buong storage na yon pinangalan ko ng S-course. Okay? Nagets niya? Hindi niyo magets. Hello? Mic test. Hello, Mike. Nandiyan pa ba si Mike? Sir, rinig pa po, sir. So, nag-gets siya. Ano ibig sabihin nito? So, array. Familiar kayo sa array. Mga kapatid. Familiar kayo sa array. Di ba meron tayong array? Kumbaga, ito, nag-create ako ng array. Ang pangalan ng array ko is S-course. Linear array yon. Ilang element meron. Kung gano'ng karami yung recno. So, ano ba value ng recno? Check natin, 9. Okay? So, nag-create ako ng array with 9 elements. Nag-gets nyo na. Yung concept ng array sa data structure. Okay? Okay. So, ngayon, meron akong temporary storage sa memory. No? May temporary storage ako sa memory ng pangalan ay S-course. No? Ilang record ang pwede kong ilagay? Siyam. 9. Based on our record number. Kaya binaba ko yung pointer ko, nag-go-bottom ako, para makuha ko yung record number, which is 9. Kung hindi ako mag-go-bottom sa ibabaw, anong record number ko? 1. Tama? Kasi pag nag-use ka, ang pointer mo nasa record number 1. So, pag nag-declare ako ng array, temporary storage, anong value ng record number ko? 1. Ibig sabihin, yung aking temporary storage ang pangalan ay S-course, isa lang pwede kong ilagay, isa lang pwede kong i-store. E paano yung natitirang 8? Kaya nag-go-bottom ako. So, nung nag-go-bottom ako, ang mangyayari sa recno ko, magiging value niyan is 9. Okay? Gusto niyong makita? O, sige. I-execute natin sa labas, no? So, ni-use ko yung ano pangalan ng database? Courses. Okay? So, gusto kong makita yung recno. So, question mark, recno. O ano, lumabas. Nakita niya? 1. Okay? So, ang nababasa kong record number is yung record number 1. Ano laman ng record number 1? Yung ACT. So, hindi ako particular sa laman. Yung record number ang tinitingnan ko. Ngayon, kung mag-go-bottom ako, at nag-execute ulit ako ng record number, anong lumabas? 9. Okay? So, balik tayo sa program. So, ibig sabihin nito, nag-create ako ng temporary storage sa memory, no? Ang tawag doon, array, linear array. Nag-create ako ng temporary storage, ang pangalan S-course, na ang capacity is hanggang 9. Hanggang 9 data, hanggang 9 record ang pwede kong ilagay sa aking temporary storage. Ang pangalan ay S-course. So, ang syntax niyan is declare. Tapos, kung anong gusto nyong ipangalan sa inyong temporary memory storage. Tapos, kung ilan yung gusto nyong ilagay, no? So, sa akin, ang ginamit ko, recno. Kung ilan yung value ng courses. Nandun sa aking database ng pangalan ay courses. Okay?
Nagets? Nagets. So, nagets na. Ngayon, balikan natin yung ating database. Pag nag-browse ako, ano nakita nyo sa arrangement? Nung ating laman, ano nakita nyo? Hello, Mike Tess. Ano ba yan? Ascending, descending, disarrange, unknown. Tignan niyo yung laman ng course. Hello, paano siya in-arrange? Labo-labo ba? Ha? Labo-labo, no? Goma. Hindi sunod-sunod. Hindi sunod-sunod, no? Tama yun. Hindi siya talaga sunod-sunod. Ngayon, gusto ko gawin siyang sunod-sunod. Para pag-select ng student sa courses, sunod-sunod, hindi labo-labo. So, paano kayong gagawing sunod-sunod? Okay? Pwede yan. No? Magdi-declare lang ako ng sorting. Okay? Magdi-declare ako ng sorting. So-sort ko yung laman ng database courses. Okay? Pero bago kay sort, balik ko muna yung pointer, no? Nababalik ko ulit sa number 1. So, ang command ko lang go top. Para yung pointer ko nandun ulit sa record number 1. Kaya ako lang kasi binabayan para malaman ko kung gano'ng karami. Ngayon, ibinalik ko na siya. So, nag-implement ako ng go top. Ngayon, gusto kong sunod-sunodin yung laman ng database ko. So, ang syntax niyan is sort on anong field? Anong field ang i-sort ko? No? Anong field ng active database? Anong field ng active database? This is our active database. Yung courses. So, yung courses natin, kung titignan nyo, meron lang isang field name. Anong pangalan ng field name na yon? Hello, Course po. Course. So, ang gagawin ko, isa-sort ko yung laman ng course. Yan, no? Isa-sort ko yung laman ng course into temporary name. So, sabi natin, sort on course to kurso. Ayaw. Pag kulay blue, huwag niyong gamitin, kasi reserved instruction yun, no? Para sa PAX base. So, ano to? C-O-U-R. Yan. S. Sabihin natin, yan. Course. O, Tagalogin nyo, no? Ano ba Tagalog ng course? Karera? Kurso. Kurso. Sige, kurso. K-U-R-S-O. Yan. Okay? So, itong instruction na to, itong command na to, sinunod-sunod ko yung laman ng course. This is the field name. No, yung course is a field name na nandun sa database courses. Now, ang pangalan ng sunod-sunod na laman ng course ay kurso. Okay? Kaya kung i-execute natin yan sa labas, execute natin sa labas para makita nyo. Hindi pa natin kasi niraran yung program. So, kung i-execute ko yan dito sa aking, tawag dito, command window, no? I-enter ko yan at i-browse ko. So, ano nangyari? Nagbago ba? Hindi, no? Kasi, use course. Okay. Tapos, courses pala, no? Use courses. Okay. So, nasa pointer number 1 ako. Sort. Yes. Mag-browse ka. Ano na nangyari? Nagsunod-sunod na siya. A, B, A, B, B, E, B, S. Okay? Nagsunod-sunod ba? Hello, mga kapatid. Hello. Yes, sino yung nagki-question? Opo, sir. Okay, so next. Di okay na, no? Sinort out ko lang. Next is, eto na.
Mag-i-implement ako ng do while. Natatandaan niyo yung do while? Ah? Yes po. Yes, no? So, kunyari mag-implement ako ng do while not, EOF, ibig sabihin nun, do while not end of file. Okay? Nasaan ang pointer ko? Pag in-execute ko ito, saan naka-point yung pointer? Pagdating ko rito, asan ang pointer ko? Nasa top. Nandun ako sa file number 1, no? Kaya inangat yun ulit yung pointer. Kasi itong command na to, i-execute niya yung laman ng do while hanggat hindi pa siya nasa end of file. So, ano yung end of file natin? Yung number 9. Okay? Kasi siyam lang ang laman eh. Nagets? So, anong gagawin niya hanggat hindi pa sa end of file? So, ang gagawin ko lang, yung aking array na scores, tama ba? scores, no? Yung aking array na scores, recno, so anong ibig sabihin nito? Anong value ng recno ko? Anong value ng recno ko? Hello? 9, sir. 9. Okay? Hindi record number ko, anong value? 1. Kasi nag-tap ako eh. Tama? Tama, di ba? Kaya ang value ng recno ko rito is 1. So, ibig sabihin, scores 1 ay am pertaining or pointing to the first record. No? To the first record storage. Kasi ilang ba laman ang scores? Siyam. Kasi dito, nag-declare ako ng storage. Ang pangalan, scores. Binigyan ko siya ng capacity. No? Ang capacity niya, yung value ng recno. Dito, ang value ng recno is 9. Kasi ang laman ng courses ay 9. So, bakit naging 9 yung recno? Nag-go bottom ako. Yung pointer ko nasa record number 9. Okay? Kaya pagdating dito, nag-declare ako ng storage na scores, no, na merong siyam na available spaces. Tapos, nag-go top ulit ako. Yung go top, yung pointer ko, napunta sa record number 1. Ito, sinort out ko lang yung laman ng aking courses, no? Into index file. Ang pangalan ay kurso. Ito naman, nag-implement tayo ng do while not end of file. End of file na ba? Hindi. Bakit? Kasi yung pointer ko, nandun sa go top. Nasa top. Nasa record number 1. Lima isam yung record ko. Okay? Ayan o, kaya natin inangat yung record number 1, no? So, kaya ito, do while not end of file is true. Bakit? Wala pa ako sa huling-huling record. Nandun pa lang ako sa record number 1. So, i-execute niya ito. So, ano ibig sabihin nitong command na to? Yung aking array scores, ito yun o, scores, storage number 1. Bakit 1? Kasi ang value ng recno ko is 1 dahil nag-go-top ako. Tama? So, pinopoint niya sa aking array scores o yung aking temporary storage scores, no? Doon sa kanyang storage number 1 will be equal to, ano ilalagay ko? Yung laman ng course. Okay? Hindi yung courses. Yung courses is the DBF. Yung course is the field. Kung ano man yung laman nun, ilalagay ko sa aking array storage number 1. Okay? Nalilito ba kayo sa array? Hindi niya mag-gets yung concept ng array. Hello, mic test. Andiyan ba tayo, mga kaibigan? Nag-gets niyo ba yung concept ng array?
Hello? Hello, hello, hello? 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 Sir, kaya niyo po Yes. ba kahit explain pa Ah, na sige, mag-ano tayo, explain pa po. ano tayo, mag-segue, no? Segue ba tawag doon? Segue tayo sa array. Mag-open ako ng, ano ba maganda i-open? Open muna tayo ng ano, sticky note, paint. Nakikita niyo si paint? Ha? Hello? So pag Wala po, sir. di ba meron tayong ano meron akong S course, ganyan di ba? Tapos meron akong recno, di ba? Recno, ganyan. Ganyan yung syntax natin eh. So nag-declare ako ng array. Ang pangalan ng array ko, S course. Yung recno is 9. Parang ganyan yun. Okay? Yan ang array. Linear array tawag dyan. So, pag nag-declare ka ng ganito, ang mangyayari, sa memory mo, magkakaroon ka ng parang ganitong storage. Yan. Siyam yan. Yan. Siyam, no? Siyam yan, siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Ang pangalan niyan, yung kabuong yan, ang pangalan niyan, S-course. Yan. Ang pangalan niyan, S-course. Pag sinabi kong S-course 1, ito yung sinasabi kong lugar. Ito aking S-course 1. Array number 1. Pag sinabi kong S-course 2, ito yon, array number 2. Ano, gets nyo na? So on and so forth. So therefore, pag hinanap ko yung S-course 9, alin dyan yung malalagyan? Ito. Okay? So nagets nyo? Question. So wala na. So balikan ngayon natin yung ating Visual Pax Pro. O, di ba? So, ito yun. So, S-course recno. So, anong value ng recno? 1. Kasi nag-top ako ron. So, parang sinabi ko, ito, S-course 1. Nasaan yan? Ito yan. Tama? Anong laman yan? Ang magiging laman yan is yung laman ng course. Okay? Ano laman ng course? Ibo-browse natin dito yan. Yung unang pointer mo is ACT. So, ibig sabihin, yung magiging laman ng S-course record number 1 will be ACT. Okay? O, nag-gets nyo na. Hello, mga kapatid, nag-gets nyo na ba? So, yun yung ibig ko sabihin dito, implementation ng array ito, no? So, nakuha ko na yung ACT, nailagay ko na sa aking temporary storage, which is S-course. Sa particular part ng temporary storage ko. Nandun siya sa element number 1. Ano yung element number 1? Ito yung element number 1. Yan. So, dito, sa pangalawa, ilalagay ko yung pangalawang course. Ano yung pangalawang course? BSBA. Okay? So, paano kayo ilalagay yung laman ng pangalawang course? So, ang gagawin ko, mag-i-skip ako. Tandaan nyo kung ano yung function ng skip. Hello, Mike Tess. Anong nangyayari pag nag-skip ka? No? So, balikan si browse. Nasaan yung pointer ko? Naka yung ACT. Tama? So, gagawin ko, mag-implement ako ng skip sa command prompt. Tapos magbo-browse ulit ako. Enter. Asan yung skip ko? Nasa BSBA, sir. BSBA. Yung pointer bumaba, no? So, meaning, pag nag-implement ka ng skip, bababa yung pointer pertaining to the next record. Okay?
Tama. Tapos mag-endo ako. Pag na-encounter ko yung endo, and pag na-encounter ko yung endo, ano ba, mag-exit na ba yan sa loop o hindi pa? Hindi pa. Bakit? Kasi, ang condition natin sa do while is, not end of file. Eh, nasa record number 2 pa lang ako. Therefore, hindi pa siya end of file. Pagbaba ko rito, ano na value ng recno ko? Kung kaninang 1, nag-skip ako, so anong value niyan? Ngayon, 2. So, meaning sa element number 2, ilalagay ko kung ano man yung laman ng course. Ano ba laman ng course? Kung titignan natin dito, ito yung course. Ano laman ng course sa record number 2? BSBA. So, therefore, sa element number 2, nandoon si BSBA. Okay? And then, skip ulit, tapos undo. Until such time, makarating ako sa dulo. So, pag nakarating ako sa dulo ng record, lahat ng laman ng courses is nailipat ko sa aking temporary storage. Ano yon? S-course. Okay? So, nilipat ko lang. No? Nilipat ko yung laman ng database sa temporary storage ko, implementing array. Okay? Yun lang basically yung ginawa nito. So, next. Paano ngayon natin i-call yung laman ng array? Okay? Paano natin i-call yung laman ng array? So, nag-get tayo ng B-course. Dineclare ko natin yung B-course. Dineclare natin yung B-course. Ayun, no? Kaso nga lang, copy ko lang yan, ha? Pwede kayo i-copy dito. So, i-copy ko siya sa baba. Yan, nag-declare ako. So, mali na yung 10. Kasi nag-15 tayo, di ba? Tandaan nyo kanina? O hindi? So, hindi nyo tanda? O, ito. Display structure. Ayun, ilan ang width ng course? 15. Ayun, 15 ang width ng course. No? Okay, kung ayaw nyo maniwala, magmo-modistro ako. O, course, character, 15. Dapat kasi yan nakamatch doon sa declaration nyo. No? Kaya ito, gagawin kong 15. So, nag-declare na ako ng variable, ang pangalan B-course. So, paano kasi i-call? So, kailangan ko muna mag-create ng another window, no? So, dito sa taas. So, mag-create ako ng another window. Papangalanan ko siyang, choose. Bakit choose? Kasi gusto ko sa window na yan, dun lalabas yung selection. No? Sa window, choose. So, magdi-define ulit tayo ng pangalang another window. Choose. Okay? So, dito tayo mag-log. Palitan na natin tong old. So, nag-define na ako ng another window. Ang pangalan ay choose. Ayun. Kita niya? Si choose ay merong attributes na 5 tsaka 20. Ano yung 5? 5 yung row. 20 yung, ano yung 20? Hello, mic test. 20 yung colon. Column. Colon, no? So, gawin natin to. Sige, 5 lang muna para makita nyo. Pag din-execute ko yan, nasa row 24 yan, colon 56. Okay? Hindi ko siya nilagyan ng float. Hindi mo siya may drag, no? Kasi naka no float. Hindi mo siya pwedeng i-close. Hindi mo siya pwedeng i-minimize. Okay? Ang kulay niya 92, 92, 92. Ang background color. At hindi rin sa natin ilagay sa center. So, saan yan mag-a-appear? So, 2456 ng main window. Okay? So, balik tayo dito. Nag-create lang ako nito. Meron pa ba kayong question dito sa creation ng window?
Ganyan lang yan lagi, no? Gagawin nyo na lang yan pag ginawa nyo yung program, copy-paste na lang yan, no? Kasi hindi naman magbabago yan, Ang babaguhin nyo lang yung mga block. Ibig sabihin yun yung entry nyo. Pero yung blue, hindi nyo pwedeng galawin yun. Okay? So, balik tayo dito. Asan ako? Nandito na ako, no? Nandito na ako. Sa... Yan. Nag-declare ako ng variable. Okay? Tapos, kinol ko yung window na choose. So, paano natin i-call yun? Activate window choose, no? Choose. Kinol ko siya. Kasi pwede ako mag-call ng window. Miski na mayroon ako naka-open na another window. Okay? Activate window choose. So, pag nag-activate ako ng window choose, magbabago yung yung aking coordinate, no? Pwede akong bumalik sa 0, 0. Okay? Pwede akong bumalik sa 0, 0. Nagets? Nagets? Hello, mic test. Nagets? Nagets. Yes po, sir. Gets po. Sila. Okay, so, sino yun? Di Solo? O yung kaibigan natin? Hindi, sir. Si Solo po ito, sir. Mga kaibigan natin, ano? Si paring ni Solo. Hindi niyo pinalitaan yung kaibigan natin. Okay, tingnan niyo ito, in-insert ko. So, mag-get ako ng V-course. Okay? Kaya nag-declare ako ng V-course doon. Mag-get ako ng, tingnan niyo yung syntax na ito, no? Itong syntax na May ito. picture, no? So, itong syntax na to, at 0, 0, okay lang yon kasi nag-open ako ng bagong window, which is choose. Hingi ako ng entry para maging laman ng B-course. Pero this time, hindi yan yung simple entry lang, yung throw colon get, no? Saan ako kukuha ng laman ng B-course? From, tapos yung aking array. Anong pangalan ng array ko? C-course ba? Hindi, no? Anong pangalan ng array ko? Test course. S-course, no? So, dapat yung dineclare niya rito, no? Sa S-course ako kukuha. Okay? So, magiget ako ng value para sa B-course, kukunin ko sa aking array S-course using this picture format. Ano tong picture format na to? Huwag nyo nang baguhin yan, no? Yung picture format na yan, ina-allow niya kayo o yung user na magkaroon ng scroll down para sa listing. So, picture format, quotation, at, ampersand, capital letter T, tapos close quotation. So, may get pa rin siya. And then, i-close ko yung window. No? So, okay na. So, ito na yung ating siningit. No? So, end of course selection. Nilalagyan ko ng ganito para hindi kayo malito. Kasi pwede yung gamitin tong algorithm na to sa other part ng program nyo. Babaguhin nyo lang yung mga variables, no? Yung mga kulay black. Ngayon, pagdating dito, hindi na ako mag-get ng course kasi may laman na yung course ko. Ano na lang gagawin ko dyan? Isi-say ko na lang yan. Say. Okay? Isi-say ko na lang siya. So, okay na. Tingnan natin kung gagana, no? So, i-run natin yung program. So, execute, save, lagay mo na tayo ng pangalan. Yan. Birthday, kunyari, ganun. Age, kunyari, ganito. Pag enter ko nyan, database already exists. Mag-yes lang ako. Ayun siya. Okay? Bakit naka-F? Supposed to be ang laman yan is yung courses. Ang question, bakit naka-F? Saan tayo nagkamali? Okay? Meron ba tayong naiwan?
Um, so, balikan natin, no? So, do while not end of file, scores, scores, baka may maling spelling, so ito scores, ito scores, rec no, tama, no, is equal to course. Yung course na yon, yun yung, wala, nandun sa ating database. Program cancel. Yun yung nandun sa ating database. So, kung titignan natin yung database natin, COURS. Ayun, no? Okay. Tapos, skip, tapos, undo. Bakit hindi gumana? Dapat ba ito small letter? Isa, dalawa. Inactivate ko yung window, choose, so gumana siya. Kaso nga lang, yung selection niya is naka, ano yan? Question mark. Ay, naka letter F. So, run ulit natin. Ayan o, naka F, no? Bakit? I-activate yata yung Windows, sir. Hindi, baka maliit. Hindi kasya yung ating window. Kailangan, dali lang, mahanap natin yung problema niya, no? Asa na ba yung pagkaka-declare ko rito? 520. Tingnan nga natin. Maliit. Gawin natin itong 10. Ay, cancel. So, gawin natin, nasan ako? Gawin natin 10. Gawin natin 25, no? Baka naman hindi kasya. Kaya nakalagay doon F. Ibig sabihin ng F, walang laman. Okay? So, balikan natin to. Ayun. Okay na. So, meron kayong napapansin pag nilaran ko. Pag nilaran ko siya, laging lumalabas to, di ba? No? Anong ginagawa dyan pag laging lumalabas yan? Ganun pa rin. So, anong ginagawa doon pag laging lumalabas yan? Natatandaan niyo yung ano? Set century on. Yung set safety Safety off. Lalagyan niyo sa taas. Pwede niyo ilagay dito. O kaya dito. O kaya dito. Kahit saan, no? So, dito na lang natin ilagay muna. Sa taas na lang, no? Bago mag-define. So, set safety off. Para, pag merong magbabago sa yung database, okay? Ayan, no? Hindi na siya nagtanong. Pero mali pa rin ito. Supposed to be nandyan yung courses. Tapos i-click mo yon, lalabas din yung course na sinelect mo. Okay? Ang problem, hindi lumalabas yung courses. So, ang error niyan saan? Pag-aralan nating maigi, no? So, tama ba yung pangalan ng database ko? Use courses. Tama naman. Okay? Ayan o, courses. C-O-U-R-S-E. So, tama siya. Okay? Nag-go bottom ako at nag-declare ako ng S-course. Go top. Tapos, sinort ko. No? Sort on yung laman ng course to kurso. So, tama yon. Kaya pag tinignan natin yung, makikita ba natin yung index na kurso? Directory. Dapat meron kang IDX na kurso. Ayun, meron. Ayun, oh. Kurso.dbf. Nakita niya? Ayun, oh. No? So, tignan natin, baka hindi pumapasok doon. Use kurso.
Browse. So, may laman siya. Pangalan, kurso. Course. May laman siya, no? So, pumasok. Pumasok yung ating, ibig sabihin, tong part na to, gumana. No? May laman kasi yung kurso mo. Ngayon, do while natin the file. Okay? Ay, alam ko na kung bakit. Kasi nag-create tayo ng another index file or database na kurso. Kaso nga lang, Dapat course lang, sir. Hindi, actually tama siya kasi nagkaroon ng laman yung kurso, no? Kaso nga lang, hindi natin kinol yung ating kurso, no? Yung laman ng database ng kurso, yung temporary database. So, kailangan i-call natin. So, use kurso. Okay? Use kurso. Bakit na ganito tayo? Para maging sunod-sunod, no? Yung laman. So, i-open ko lang yung kurso kasi hindi siya activated. Kaya wala siyang pinagkukunan. So, okay na. Tapos, nilipat natin yung laman pertaining to kurso. Tapos, nag-endo tayo. So on and so forth. So, pag niran ulit natin, yes. Pagdating dito, dapat, ayun, no? Andito na siya. So, ang gagawin ko na lang yan, i-click ko na lang anong course ba siya. Kunyari, AB Pol-Sci siya, i-click ko siya. Lalabas na yung AB Pol-Sci. Ba't lumabas doon? Kasi, pagka-click mo nito, dito, pinasay mo na lang yung B course. Tapos, humingi ka ng B contact. So, naglalagay akong B contact. Okay? Question? Yung mga ginagawa Wala, sir. Okay, di ba? So, i-implement niyo yan dito sa program niyo. Dapat naka-selection na. Yung mga possible na selection entry. No? So, pwede ko rin i-run. Tignan niyo itong, di ba, activate window choose. Asa na yung window choose ko? Nasa labas, no? Nasa labas yan eh. Ito yung aking window. Ano pa itong window na to? New. Okay? Pagdating ko rito, binuksan ko yung window choose. Ito yung aking window choose eh. No, ang laman yan, yung mga pagpipilian. No? Scroll up, scroll down. And then select ako. Kanyari, Juris Doctor. Paano kung gusto kong ipasok dito sa loob ng window nyo, yung window choose. Para hindi magulong tignan. So, paano gagawin ko? So, dito, pwede kang mag-activate ng window sa loob ng window. So, gagawin mo lang, activate window choose in window, anong pangalan ng window? New. Meaning, ipapasok ko si window choose sa loob ng window new. Kaya, kung si window choose ko ay nasa row 24:56, doon ilalagay yon sa row 24:56. Kaso nga lang, row 31 to, sa bandang baba, no? Tama? Sa bandang baba. Dahil yung window nyo natin, 30 lang yun eh. Gawin natin ano to? Instead na 30, gawin natin, let's say, 60. Nilakihan ko ha. Yun. So, pag in-execute ko to, pag in-execute ko siya, yes. O, lumaking screen ko, di ba? Tapos, pagdating dito, nandun siya sa loob. Pwede siyang ilagay dito. No? Sa tapat ng course. O, paano nyo ilalagay sa tapat ng course? So, pili muna ako. So, paano natin siya ilalagay sa tapat ng course? 1840. Doon ko sa papipiliin sa 1840. Tignan nga natin kung uubra, no? So, si window choose mag-appear yan sa row 18:40 ng window new. So, pag nilan ko, ayun, ito yung 1840 ng window new. So, pwede ka nang mamili dyan. Ang maganda kasi dito, pag nilagay mo yung another window sa loob ng another window, pag dinrag mo to, kasali siya. Ayun o.
Nakita niya? Kasama siyang nadadrag, no? Namumove. Bumantay Okay? siya. Oo. So, ito lang yung, ano dyan, ito lang yung secret dyan. Ito, activate window, choose, in window, new. Sa Tagalog, i-open mo, buksan mo, yung window choose sa loob ng main window, which is yung new. Okay, so it's up to you no, kung paano i-implement yan. No? So nilalatag ko lang yung mga options nyo kung paano gagawin. So itong portion na to, ito yung pinaka-algorithm kung paano mag-create ng selection na galing sa database. So una, kailangan mo munang may database ka. Tapos, mag-create ka ng array. Kung ganong karaming database mo, ganong karami yung array mo. No? Tapos ilipat mo sa index. Tapos yung laman ng index mo, doon ka kukuha ng ng option. Ang maganda rito, no, sa ganitong algorithm, titignan nyo yung use, courses, tapos browse, di ba? Kunyari, magdadagdag ako ng course, so open tayo. Dadagdag ako ng course, nasabihin natin, anong course mo? IBM, no? IBM ang course ko, no? Ano pa? PMA, yan. So, nagdagdag ako ng 2 course. Okay? Pag nag-browse ako, meron akong 2 course additional. IBM, PMA. So, dapat, pag in-execute ko yung program, kasama yung IBM tsaka PMA. So, try natin. Ayun, meron na akong option ng IBM. Ayun, no? Standby buong maghapon, no? At saka PMA. Pahinga muna, anak. Anong course mo? IBM, no? Standby buong maghapon. PMA, pahinga muna, anak. So, lahat ng ilalagay mo doon sa database ng courses, automatic yan, mag-a-appear yan dito sa selection. So, mas maganda siya. No? So, babaguhin mo na lang yung database. So, PMA. Okay? So, ito yung algorithm nun. Ito lang yung tatandaan nyo. So, kung gagamitin nyo to, huwag nyo galawin yung yung mga naka-blue. Kung gagalawin nyo yung mga naka-black. Ayan. Anong database ang gamit mo? Anong array ang gagamitin mo? Okay? Tapos, anong field ang i-sort mo? Ano yung pangalan ng index file mo pag nag-sort ka? Okay. Wala mo na yun. Tapos i-open mo yung sorted file. Tapos, yung laman ng S-course, ilipat mo. Yung laman ng course, ilipat mo sa S-course. Yun yung index mo. So, do while, huwag nang galawin yan. Skip, hindi nyo na problema yan. Yung mga block lang ang gagalawin nyo. So, i-implement nyo yan. Ilagay nyo yan sa program nyo, no? Yung mga selection. Nakikita ko yung program nyo, may mga select na dapat naka-selection eh. So, pwede nyo siyang i-implement. Okay? Question? Any question? Hello, Mike Tess. Wala naman, sir. Pwede ko rin i-implement sa loop to. Ay, tama, sa loop yung yung enter another. Yes or no? Pwede rin yan, no? Sa quest sa buttons. Ha? Dito, di ba? Buttons, sir. Oh, dito tayo. Tapos sir, sa buttons yun eh. Di ba dito tayo naglalagay? Yes, sir. Pwedeng naka-button, yung may lecture akong naka-button, or pwede rin naka-array, naka-arrow down, yung naka-scroll. So, pwede nyo gamitin to. Ngayon, kung gagamitin nyo to sa yes or no, kailangan nyo po ba mag-create ng database? Hindi na siya. Hindi na, kasi dalawa lang ang option nyo eh. So, paano natin gagamitin to? So, ang gagawin ko lang dyan, so try natin yung yes or no. So, paano ba yan? Yun yung di ba? Say. Yung say. A throw colon say, no? Ganon. So, ang gagawin natin, row 20, 24, so sabihin natin at
20, let's say 24, 40. Ayan, say, anong isi-say ko? Another. Do you want, o add another na lang, no? So, add another. Bahala na kayo sa inyo kung ano gusto nyo gawin. Yan. So, sa D-base, ang ginagawa natin, nilalagyan natin siya ng yes tsaka no. Tama? Ganyan Yes, yung sir. D-base natin. Yes, sir. Yung basics. Tapos, magkikreate tayo ng Get ng answer. variable, no? Variable. Create muna tayong variable. Variable sagot, di ba ganyan? Is equal to space 1. Opo. Okay? Space 1, no? Space 1. Variable sagot is equal to space 1. Yan. Ganyan yan eh. Tapos, so teka lang. Ito dapat nandito, di ba? Sa taas. Yan, dyan. Ganyan yung D-base natin eh. Tapos dito, dinidiretso na natin, no? Get, tapos sagot, Sagot. tapos read. Okay? Get, sagot, read. So, gusto kong baguhin, no, na ang option niya is dalawa lang, yes at saka no. Pero hindi niya itatype yung yes at no. Ise-select niya. Yun ang magiging value ng sagot. Okay? So, paano niya gagawin yun? So, kung i-implement natin si eto, kopyahin ko ha, kopyahin ko lang yung algorithm na yan. Pakita ko lang sa iyo kung paano ginagawa. So, sabihin na lang natin to yes, no selection. No? Yes, no selection. Yes, no selection. Kanyari. So, hindi kayo na magki-create ng database. Magki-create na lang kayo ng array. Okay? So, mag-create ako ng array. Kunyari, declare array ANS. No? Declare array ANS. Sabihin natin 2. So, ibig sabihin nun, meron akong array, pangalan ANS. Meron isang dalawang element. Okay? Pwedeng naka-parenthesis or pwedeng naka-ganito. Ayan. Pwedeng naka-ganyan, no? Hindi na ako mag-go-top. Hindi na ako magsusort. Gagawin ko na lang, rekta kong lalagyan ng laman. So, sasabihin, nag-declare ako ng array dahil ANS2. So, yung ANS1 will be equal to string yes. Tapos, yung ANS2 will be equal to string no. So, ibig sabihin, meron akong dalawang array with 2 element. Yung unang element ko, which is yung element number 1, ang laman niyan, yes. Yung pangalawang element ko, which is element number 2, ang laman niyan, no. Okay, kapareho yan ito. Dito. Ito, yan, no. Kasi ito galing to sa database. Kaya kailangan mag-do while dahil maraming laman yung database. So, dito, inalis ko na. So, nag-declare lang ako ng array, which is ans. Nilagyan ko ng laman rekta. May isosort pa ba ako? Wala na ako isosort, no? Kasi andoon na yon. So, alisin ko na yan. Yan. Meron pa ba akong meron ba akong ililipat na laman? Wala na rin, no? So, alisin ko rin to. Yan. Okay? Andito yung variable sagot ko dapat. So, alisin ko to, Control X. Punta ko rito, Control V. Pero hindi, nawala, no? So, variable sagot will be equal to, hindi na pwedeng space 1 yan. Ilan na yan? 3. Bakit? Kasi ang laman yan is yung yes at saka yung no.
So, activate window choose. Sige, yan ang muna gamitin natin. Window choose and window new. At 00, get sagot. Sagot. So, kung kukunin, anong pangalan ng variable ng array ko? Ans. Ans. So, lagay ko rito, ans. So, the same picture format, read, tapos i-activate window new. No? So, try natin. Try ba natin? So, ito, dapat ito. Ito, wala na ito, no? Ito, dapat nandun sa taas. Yan. Yan, no? Control V. Okay? Kukunin ko yung attributes na font sa Control C. Tapos dito, Control V. Ayan. Lagyan ko lang ng font. So, pag enter ko ng vcont, isa-save niya sa database. Magtatanong siya sa add another, yes, no. Tapos mag-execute niya yun to. Okay? So, try natin, ha. Run. Yes. So, pagdating dito, hingi ako ng course, ACT, i-close na ulit yung window, contact number, tapos error. Variable not found. Saan ako nag-variable not found? Doon saan? Sa yes, no, sir. Sa yes, no. Dapat wala ka ng get kasi dito naman gagaling yung get mo eh. Diba? So, hindi ko ito naalis, no? Dapat yan, add another lang. Tweet. Yan. Ganyan lang siya dapat, no? Add another. Tapos niya, pag nagtanong siyang add another, lalabas yung itong algorithm na ito, kung ano man yan. So, run ulit natin. Yes. So, dito, tama na tayo. Lagay siya ng number, enter. Ayun, add another, yes, no. Pag nag-yes ako, andun yung add another ko eh. Ang layo eh, no. So, no. So, para lang makita natin, ilagay muna natin sa dulo. Lagay natin to sa row, sa colon 5, no? Row 24, colon 5, yan. Colon 5. Tsaka iba yung nagamit kong font. Sa get yun, no? Hiramin ko to. Control C. Palitan ko yung font ko. Where is that? Ito, no? Control V. Diba? Pambansang command. Okay? So, ito, wala na ito. Ayan. So, malinis na yan. Pag ni-run, yes. So, ACT. Tapos, pili ako, yes, no. Pag nag-yes, so, ang laman ng ko, sagot ko, yes. So, dito mo lang yan ilalagay, no? If, ano yan? If, upper, sagot, What? Answer. diba? If upper sagot, diba? If upper sagot is equal to YES. Okay? Anong gagawin niya? Dual. Clear Clear loop. loop. Ma. Yan. Opo. Tapos, else. So, ang gagawin niya lang ay Clear exit. exit. Tapos, undo. Siyempre, nag-implement tayo ng looping. Kailangan na natin ng main, undo tuloy. Sorry, end if, no? Yup. So, nag-implement na tayo ng loop. So, kailangan natin sabihin kung saan siya maglo-loop. Saan do while. So, nilagay ko na yung undo, no? Pag main yan, dito sa taas yan. Pwedeng dito, no? Kahit saan yung ilagay, no? Okay lang. So, kunyari, dito ko lalagay. So, do while .t. Do while true. Okay? Okay na yan. So, try natin kung gagana. ACT. Ayun.
Add another yes, no. Let's say yes. Ayun, bumalik, no? AB Polsai. Ayun, add another let's say no. Ayun, nag-exit. Okay? So, yung exit, para medyo magandang exit nyo, dito, hindi lang simpleng exit, no? Gagawin nyo lang dyan is deactivate window. Anong naka-open na window? New, no? So, deactivate window new, tapos exit. So, try natin, ha? Nawala. Pangalan ng program? Modicom, no? Modicom. Ito. So, try natin. So, magay tayo dyan. AB Polsai. Add another. Pag nag-no, magko-close yung buong window. Okay? Dapat. Kasi nag-deactivate tayo ng window. No. Ayun, nag-close. Bumalik ako sa edit. Okay? Yung ibang video, meron akong ginawang ibang video. Yung yes, no niya, pinaliit ko yung screen. No, nag-create ako ng another window. Hindi ko na ginamit yung choose. So, panoorin yung iba, no, nandoon yung para mas maganda yung presentation. Okay na? Question? Question. Haba na, no? So far, nakaka 1 hour and a half na tayo, no? So, putulin natin dito. Ha? Putulin natin dito, tapos try natin magklase ng Friday and then Saturday. Okay? So, may tanong ba sila? Wala? Wala na kayong tanong? Sir, as lang. Yes. Ay, sir. Sir, online pa rin po. Yes, online. Question, Adriel. Ay, sir, dyan pala sir yung sa, yung sa... Ha? Saan? Nawala, no? sa empty, no, empty command. Para ba sir yung kapag meron sa sa Nawawala form. ka? Hello, sir. Yes. Greg. Oo. Paano yung pala din, sir, yung syntax? Halimbawa, sir, meron kang hindi na pilapan doon sa sa program, yung may lalabas siya na please form, parang ganun. Or please fill gano'n. So, sige, by Friday, no? I-test Sir, natin by dito yan. Sisingitan natin ng ganang insertion Sige. na hindi acceptable yung blanco, no? Kung paano ginagawa. Okay? Sige, sir. So, Friday yan or Saturday. May klase Sir. tayo ng Saturday, definitely, no? So, Friday, wait for the announcement. Okay? Okay, sir. Okay. So, Ay, sir. yes. Pwedeng magtanong, sir. Pwede, sir, sir, yung OJT, sir, pwedeng gawing 300 hours na lang po, sir. Dali lang. Kung ayos lang po. Ipatayin mo na natin recording. Sige, sir. So, i-close ko yung aking sinishare para makita kayo sa video. I-close ko yung aking window. No? Tsaka ito. Ayun sila, no? And then, stop recording.